Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jean Busgano at welcome sa ating video tutorial. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang bahagi ng ating wika, ang pangatnig. Kaya tara, simulan na natin. Ano nga ba ang pangatnig? Ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. Sa Ingles ay ito ay tinatawag na conjunction. Halimbawa dito, gusto kong kumain ngunit wala akong pera. Ang salitang ngunit ay yun ang nag-uugnay sa dalawang parirala kung saan ito ang gusto kong kumain ngunit wala akong pera. Yun ay isang halimbawa ng pangatnig. May pangunahing tatlong uri ng pangatnig. Kaya dito ay aalamin natin ang bawat isa. Una na rito ay ang pangatnig na panansay. Ginagamit kapag sinasalungat ng ikalawang bahagi ang una. Halimbawang mga salita ay ang ngunit, datapwat, subalit, at pero. At magbibigay ako ng halimbawang pangungusap. Ito ay ang nagsikap siya, ngunit nabigo pa rin. Diba makikita natin na sinasalungat ng ikalawang bahagi ang unang bahagi gamit ang salitang ngunit. Pangalawang uri ng pangatnig ay ang pangatnig na pananhi. Ginagamit upang ipakita ang dahilan o sanhi. Mga halimbawang salita ay dahil, sapagkat, palibhasa at kasi. Ang halimbawang pangusap naman ay umuulan kaya hindi kami natuloy sa outing. Ang gamit na pangatnig doon ay ang kaya. Ang pangatlong uri ng pangatnig ay ang pangatnig na panlinaw. Ito ay nagpapaliwanag o nagdadagdag ng linaw. Mga halimbawang salita ay ang kaya, kung gayon, sa makatuwid. At ang halimbawang pangungusap naman ay pagod na pagod siya, kaya maaga siyang natulog. Ang salitang kaya ay binibigyan niya ng linaw kung bakit siya maaga natulog dahil nga pagod siya. Malinaw nga bang natutunan nyo ang salitang pangatnig at ang tatlong uri nito? Ngayon ay subukan natin ang inyong kaalaman. Magbibigay ako sa inyo ng activity kung saan magbibigay ako ng 4 na salita upang buuhin nyo ito sa isang pangusap. Ang panuto ay bubuuhin nyo ang 4 na salita at tutukoyin nyo ang mga salitang pangatnig na ginamit doon at anong uri iyon na pangatnig. At mga salitang ito ay ang at, bahay, ngunit at makbo. At paano ko nga ba malalaman ang inyong kasagutan? Ay i-comment nilang yan sa comment section at dito nagtatapos ang ating maikling talakayan tungkol sa pangatnig. Sana naman ay may natutunan kayo at huwag kalimutang i-share at i-like ang video na ito para sa iba pang mga estudyanteng gustong matuto. Hanggang sa muli, paalam!